Well, isang mapagpalang araw po sa lahat. Tayo ay nasa lesson 7 sa ito'y ang ating tatalakayin today is the beginning of the body of Christ. Nasa part 1 po tayo. It is a series study. No? At sa ating pagpapatuloy today, ating aalamin kung paano nagsimula ang body of Christ at kung sino ang unang naging membro sa katawan ni Kristo. So, tandaan, ang layunin ng inyong lingkod sa programa ito is to share the gospel of the grace of God, which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to study the Word of God, the Word of Truth. uh, ito ay by rightly dividing it, no? Upang may paabot din sa mga taong hindi pa nakarinig sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus. So ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay maligtas sa panahong ito sa kasalukuyan. So, tandaan natin, sino mang sumampalataya sa Ebanghelyong ito, that Christ died, buried, and rose again on the third day. Ito ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Siya ay naligtas at naging bahagi siya sa katawan ni Kristo. Now, ang kaligtasan ito ay biyaya lamang, no? At hindi mo ito tinanggap ng may kapalit na gawa upang ito ay makamtan natin. Marahil isa sa mahalagang dapat alamin ng isang mananampalataya kung kailan nagsimula ang dispensation of the grace of God, which is the body of Christ, no? Or kung kailan na-establish ito, no? Ang katawan ni Kristo, no? Sapagkat ito ay susi, no? Sa mga dispensational truths in rightly dividing of your scriptures. Maraming mga palagay sa mga Kristiyano kung kailan nagsimula ang church, the body of Christ. Ang entidad na ito ay isang hiwaga, no? Na nakatago sa Diyos. Since the world began at nagsimula lamang ito ng si Pablo ay naligtas at hindi nagtagal, ito ay ipinahayag sa kanya ni Jesus, no? Ang pasimula ng dispensation of the grace of God o ang the church, the body of Christ ay napakahalaga, no? At susi upang makita ng bawat isa ang tamang paghati sa salita ng Diyos. Kung isa sa alang-alang ng sinuman, ang pagitan ng panahong ito, referring sa time past and but now na ating natalakay sa nakaraan, ay maiiwasan ang magkahalong turo, sa mga inihingi ng kautusan at sa biyaya lamang ng Diyos. Kailangan natin dito na masusing pagsusuri, batay sa salita ng Diyos kung kailan nagsimula ang Church, the Body of Christ. Sa ating pag-aaral, malaking consideration na dapat makita kung kailan naging bahagi si Pablo, sa katawan ni Kristo. At ang inyong lingkod ay naniniwala that Paul, is the first member of the body of Christ. Hindi lahat ay naniniwala sa ganitong pananaw, sapagkat iba't iba ang pananaw ng mga Kristiyano sa bagay na ito, of course. At kaya bago tayo lumayo sa ating paksa today, which is a series, at nais kong makasiguro, sa iyong posisyon that this body of Christ ay isang misteryo, It's a mystery, and it was first revealed to Paul, later, pagkatapos na siya ay maligtas. Sa madalit salita, si Pablo ang unang naging miyembro ng body of Christ. Ito ay base sa sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 3. Maraming mga Kristiyano na walang halaga sa kanila kung kailan nagsimula ang body of Christ, dahil wala silang dispensational understanding, But sa totoo lang, every grace movement, denominational churches, ito sila ay mga dispensational, kaya nga lang kuminsan wala silang dispensational understanding pagdating sa salita ng Diyos. Ang ilan naman
they believe that the church, the body of Christ, was started the moment na si Pablo ay naligtas sa daan ng Damasco. Dahil siya ang unang nakarinig patungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan. Nagkaroon ng iba't ibang pananaw patungkol sa paksang ito at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa mga Kristiyano sa usaping ito. May nagsasabi that the body of Christ ay nagsimula ng ipahayag ni Jesus kay Pedro sa Matthew chapter 16. Ang iba naman ay nagsimula sa Acts chapter 2 nang bumaba ang Santong Espiritu. At ang iba naman ay nagsimula sa Acts chapter 9 nang ma-encounter ni Jesus si Saul sa daan ng Damasco. Ito ang pinaniniwalaan ng mga iba't ibang grupo sa kasalukuyan. Ang pasimula ng katawan ni Kristo ay isang seryosong paksa sa mga dispensationalists. Sa ating pag-aaral, kailangan natin suriin ang bawat pananaw batay sa liwanag ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang ating supreme basis of all our doctrines. Ngayon, bigyan natin ng konting sulyap sa bawat posisyon na nabanggit kanina. Una, para sa iba, ang body of Christ ay nagsimula sa Matthew chapter 16. Nang sabihin ni Kristo kay Pedro, "Upon this rock I will build my church." Ang sinabing ito ni Jesus during his earthly ministry ay mangyayari pa sa hinaharap. Hindi ba sa panahon na yon, nang sabihin ni Jesus kay Pedro, sinabi niya niyon sa oras na yon, hindi pa doon. Ang tinutukoy ni Jesus doon ay ang kingdom church, which is exclusively sa bansang Israel. May mga proselytes Gentiles na napasama sa kingdom church dahil sila ay yumakap sa Diyos ng Israel, at sila ay nagpatuli at as required by the law. Ang mga ito ay nasama sa kingdom program. Ang pangalawa naman, nagsimula ang body of Christ nang bumaba ang Santong Espiritu sa Acts chapter 2 ng araw ng Pentecostes. Tandaan natin, si Jesus ay nagministeryo exclusively sa bansang Israel. Ang pagpapala naman ng Diyos sa mga hentil ay nakasalalay sa pagtrato nila sa bansang Israel as part of the promise of God to Abraham in Genesis chapter 12 sa mga panahong iyon. After the death, resurrection of Jesus Christ, ang mga little flockers, yung mga munting kawan na sumunod sumampalataya kay Jesus, ay patuloy na ipinangaral ang kingdom program para sa Israel. Ibinigay sa kanila ang Great Commission upang sila ay pumayo at magturo sa lahat ng mga bansa. At sila ay kanilang babautismuhan as required by the law. Upang magawa nila ang commission na ito, in Acts chapter 2, bumaba ang Santong Espiritu after the ascension of Christ to empower upang bigyan sila ng kalakasan, empower them upang magawa ng Israel, ang mga Jewish people, ang kanilang tungkulin. To proclaim the gospel, which is the gospel of the kingdom. Kung maaalala ninyo, yung time pass natin, sila ay pumupunta sa mga Jewish people. They continuously present the kingdom, kingdom program na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang mga little flockers na ito ay ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos, the Church of God. So later on, makikita natin sa ating mga series of topics na inuusig ni Pablo. Sila ang mga inuusig ni Pablo during his time, nang hindi pa siya nakakilala sa Diyos. So si Pablo, siya ay patuloy nangangaral until Acts chapter 7. Yung mga little flockers, sila ay patuloy na nangaral sa Acts chapter 7. Subalit, tinanggap ng Israel ang layunin. Hindi nila tinanggap ng Israel ang layunin ng Diyos para sa kanila. So, ito ang ating pasimula sa ating pag-aaral kung kailan ba nagsimula ang body of Christ. So, for the meantime, muli, isang mapagpalang araw sa lahat.
and we will continue next time. No? Salamat and God bless. To God be the glory.